proposal ay napakamalaking pagkakamali dahil nakita naman natin kung paano naging successful ang National Task Force Local Communist Group. Para nakita natin kung paano umunlad, umabot yung mga government services doon sa napakalayong lugar. Because of this National Task Force, nakita natin yung tunay na picture kung sino ba talaga itong nagpapanggap na mga komunista. No? Kaya natigilan din natin yung kanilang exploitation ng hindi lang ng indigenous people kundi yung mga karaniwang tao na napaniwala sa maling ang sinasabi nga nila yung pagbabago daw ng ating bansa, but definitely ito ay nakafocus lang, napalitan lang yung ating gobyerno. Ano ang role ng media at dito sa pagpapalaganap ng panloloko sa Pilipino tungkol dito sa terrorist talks at yung International Solidarity Works? Ano yung proseso dito ng CPP-NPA-NDF? They cannot assert and promote itong alternative peace talks na ginagamit nila sa framework nila kung walang media support. That will give a popular and amplified messaging. Number two, kapag walang build-up ng media, mainstream corporate media, na malaganap, hindi ito magiging matunog sa abroad. Therefore, ang international network support magiging matamlay at malamya. Remember, before sila magkaroon ng resumption of peace talks sa panahon ni Pangulong Duterte, grabe ang build-up sa media. At napilitan na i-cover ito ng Royal Norwegian Government para magkaroon ng semblance of international legitimacy. Yun ang gusto nilang mangyari. May international coverage, may international support, at the same time, may local projections. Without that, their peace talks call will be nothing but a hungkag, walang laman na panawagan. Kung kaya nang hindi sila pinatulan ng media, pag-upo ni Pangulong Duterte na tinanggal na sila hanggang ngayon, they're trying to build resolutions after resolution. At ngayon may resolution sila sa House na mananawagan na i-abolish ang NTF-ELCAC, magkaroon ng ceasefire at lutasin daw ang problema ng ating bayan by having a peace talks again. Okay, thank you. I just want to ask that also kay Sir Gay na patungkol dito sa pag-abolish ng NTF-ELCAC sa UN Rapporteur. Colonel De Maala, ano po masasabi niyo dito? Anong magiging pahayag niyo dito bilang isang sundalo ang pag-abolish po ng NTF-ELCAC ng dayuhang what do you call this organ? Sugo ng UN. Sugo ng UN, yan po. Yes, Brother Pongpong. Itong pag-abolish ng NTF-ELCAC, yung proposal, ay napakamalaking pagkakamali dahil nakita naman natin kung paano naging successful ang National Task Force Local Communist Group. Para nakita natin kung paano umunlad, umabot yung mga government services doon sa napakalayong lugar. Because of this National Task Force, nakita natin yung tunay na picture kung sino ba talaga itong nagpapanggap na mga komunista. No? Kaya natigilan din natin yung kanilang exploitation ng hindi lang ng indigenous people kundi yung mga karaniwang tao na napaniwala sa maling ang sinasabi nga nila yung pagbabago daw ng ating bansa, but definitely ito ay nakafocus lang, napalitan lang yung ating gobyerno. No? Kaya ang Philippine Army ay against dito sa proposal na to na tanggalin o buwagin ang National Task Force dahil hindi lang naman ang Philippine Army ang nakinabang dito kundi ang buong bayan. No, ang lalong-lalo na yung ating mga mamamayan na naging beneficiary sa mga naging successful na programa ng National Task Force. Ayun, klaro. At least nakita natin kay Eric kung gaano ka-importante po sa ating kasundaluhan. Dahil gaya nga, nasabi ng ating nakaraang Pangulo, libo-libong mga sundalo ang namatay dahil sa CPP-NPA-NDF at isa ang naging daan para masupil ang ganitong klaseng nangyayaring pamamaslang sa Philippine Army ay ang NTF-ELCAC. Tama. Eric, gusto pa man natin pagpatuloy din itong talakay natin kay Eric, pero muli pinapasalamatan po natin si Sir De
De Maala. Colonel De Maala. Colonel De Maala. Kasi, yung nakikita ko sa House Bill na ito, Ka-Eri, it doesn't really protect the civilians. Yes. It further strengthens the capacity of the CPP, NPA, NDF for them to do more harms. Sa umpisa lang yan, ganyan eh. Protection and everything, no? We know what's their real intention about that. Yes. May mga story yan sa likod, hindi yan. It's just a front. And they have proved it a lot of times already for their mga Ang husbands. maganda sa binanggit ni Colonel Di Maala, to recap lang ng briefly, Brother Franco, Ma'am Lorraine, that whatever the outcome of this law, kung ilusot man nila ito, the Philippine Army will be ready because they are a professional organization. Hindi nila lalabagin ang mga karapatang pantao, hindi nila hahayaan na maabuso ang sibilyan. And by record, sabi nga ni Ma'am Lorraine palagi, for the last 10 years at least, most trusted or among the most trusted and respected agencies of government ang Armed Forces of the Philippines, including the Philippine Army. Kaya maganda yung tinuran po ninyo, Sir Di Maala, but however, you still have reservation, which is understandable, na because proseso ito ng Kongreso and you are a part of the security sector, you want to defer it to the wisdom of the House of Representatives and the Senate kung tama ba o dapat ipasa. At sa bahagi namin, tutulungan po namin kayo na mailabas ang mga saluubin na nakikita namin by intent and by experience and by history na hindi dapat ito palagpasin sapagkat ito ay napakadelikado, napakana ng CPP, NPA, and to trap and tie down the hands of our security sector into harass Correct. our leadership and officers of the security sector. Ma'am Lorraine.